Jubilito TV Official. So, ayun. Inyo sa mga kabagis, Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis at mga kalangga nation natin. So, bago po lahat, syempre po, may galab shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, Kalingap Rap, Ruel of Malalag, Rachel Morales, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga Kalingap Partners. May galab shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga no, mga kalingap at kabagis no, at mga kalangga nation natin for today's reaction video. Kung alam po natin ang reaction at muli po pagbibigay muli ng ating personal opinion dito po no, patungkol naman po sa mga beneficiaries ni Dodong Roel no. At isa sa mga napakaswerteng beneficiaries po na napabahayan ng Team Kalingap at ni Dodong Roel ay ito pong si Just Ivan at ang kanyang pamilya. Talagang masasabi po nating isa ito sa mga pabahay ni Dodong Roel na moderno, no? Masasabi nating konkreto ang pagkakagawa. Isa sa mga kauna-unahan, no? Mga kalingap at kabagis, no? At ito rin pong pamilya nila Just Ivan ay talagang masasabi nating napakaswerte dahil hindi lamang po pabahay ang binigay ng isang Ruel of Malalag, bagkos ay binigyan pa sila ng pangkabuhayan showcase, ang sari-sari store showcase, and at the same time po, yung pinaka-important dito, yung pong gamutang mangyayari kay Just Ivan, no? Para may sa katuparan na po yung matagal ng planong operasyon. So, kung hindi po ako nagkakamali, no, mga kalangga nation natin, ay hinihintay na lamang po no, na magbakasyon ang eskwelahan and hopefully yung katawan ni Just Ivan ay maging sabihin na nating healthy dahil ngayon ay parang medyo kansya nagkakasakit ng ubo, sipon at sabi nga po ng nanay ay medyo mapili po siya sa kanyang kinakain ngayon. So nabigyan naman ng konting solusyon ni Ruel of Malalag yung problema sa pagkain. Pero syempre po, yung pagdidisiplina sa bata ay nasa magulang pa rin po yan, mga kalingap at kabagis. So ito nga, no, mga kalingap at kabagis, nakakatuwa lamang po dahil isa na naman pong big time butihing sponsor ni Dodong Roel ang nagpaabot ng biyaya at ng tulong dito po sa pamilya nila Just Ivan. At pa po, no, mga kalangga nation natin, kaprobinsya ko pa ang ating butihing sponsor na si Ma'am Linlin, no, yung pinuntahan nila Dodong Roel nitong nakaraan sa San Felipe, Zambales. So isang bayan lang, no, Ma'am Lin, kung mapanood mo to, ay magkapit bayan po tayo. Taga kuan naman po si Jubilito, taga San Antonio, Zambales naman po. So, maraming salamat kay Ma'am Linlin sa pagbigay ng panibagong laman ang tindahan po, no, ng pamilya po nila Just Ivan, na kung saan ay ito po yung sasabi po nating pangkuan nila, pang petsa de peligro kumbaga sa sahod, no, dahil dito po sila kumukuha ng pangkuan nila, pang emergency, masasabi natin pang emergency pag dumarating po yung mga pagkakataon na si tatay ay wala pong trabaho, dahil alam naman po natin na hindi po ganun ka consistent at wala po siyang regular na trabaho, no. Kung meron lamang pong kukuha sa kanya, maganda, meron pong income kahit papaano, at meron po tayong may isasuggest kay Dodong Roel, no, para at least naman po maging consistent na po yung trabaho ni tatay at tuloy-tuloy. At sa tingin ko po ay malaking makakasangkapan itong si Dodong Roel para masabi natin na magtuloy-tuloy na po ang trabaho ni tatay. So ito na nga, no, mga kalingap at kabagis, napahaba tayo dun na. Ang issue ganere ay ayun nga po, yung laman ng tindahan unfortunately ay naubos. Well, expected na po yan, no, mga kalangga nation natin. Dahil unang-una po sa lahat ay
pag wala na pong budget, ay doon naman po kumukuha ng sabihin na nating panggastos nila ang pamilya ni Just Ivan. Pero mas maganda sana no kung talagang magkakaroon ng financial literacy ang nanay ni Just Ivan at matuto siyang magtabi kahit papaano para yung pera na kinikita po sa tindahan ay mapa-roll on no or maparolyo na kung saan ay kahit papaano po ay na replenish yung laman ng tindahan. Hindi yung pag naibenta ang isang produkto, hindi itinatabi yung puhunan, isinasama sa gastos. So, kaya by the end of the day, nawala ang puhunan, nawala din po ang laman ng tindahan na hindi po napalitan. So, ito. Simulan na po natin mga Kalangga Nation natin yung pong reaction video natin dito po sa video upload ni Roel of Malalag patungkol nga po sa muli niyang pagbisita at pagbibigay ayuda sa pamilya po nila Just Ivan. So, narito po yun. Hello mga Kalingap, shoutout po sa lahat. Welcome po sa ating channel mga Kalingap. So ayun, tapos na po tayo na grocery doon mga Kalingap. Pumili tayo ng mga paninda po nila Tatay Domingo. At ngayon po ibibigay na po natin mga Kalingap. Tara po, samahan niyo po kami. Let's go. Thank you po kay Tita Linlin ng The Golden. Yun, kay Tita Linlin, no? Maraming salamat sa pag-sponsor po muli dito po sa tindahan ng magulang ni Just Ivan. Titas, no? Thank you po. Tita Linlin, salamat po. Ako tagilid. Iba kasi sa inyo. Si BJ Skim. Dapat ganito, maglakad BJ Skim. Kasya kaya si BJ Skim dito mga Kalangga Nation natin. Comment down below. Side lang. Eto na. Dito pa lang parang nagulat na si Roel, no? Hala, sabi niya. Bakit wala na laman yung tindahan? Ayan, no? Mga Kalangga Nation natin, no? Talagang literal na simot ang laman ng tindahan. As in, ultimo plastic, wala kang makita. Ang dami laman. Dami daw laman. Maraming lamang hangin. Simot sarap. Abakal. Anong bibilin mo, Alex? Ang available na lang katol. Pwede kay Alex yan, katol. Gutom na gutom. EQ, diaper. Ma-school ka na? Kumusta? Si Just Ivan mga Kalingap. Dito po si nanay. Ayan po. Wala po si si tatay? May trabaho? So luckily mga Kalangga Nation natin at this moment na pinuntahan ni Dodong Roel ay may trabaho si tatay. No? So ibig sabihin, may income kahit papaano po. Kaso dito po malalaman po natin kung ano po yung isa sa mga bad news na marireceive ni Dodong Roel dito. Kumusta po ate? Bahay niya? Wala na kayong kuryente? Yun, naputulan po ng kuryente. Ano po? Ilang buwan na? Ano po? Isang buwan na po siya. May isang buwan na? Biruin nyo po yun mga Kalangga Nation natin. 1 month na po naputulan ng kuryente. Just imagine the struggle po ng pamilyang ito. Lalong-lalo na po sa gabi na walang electric pan. Kagat ng lamok is real dito po mga Kalangga Nation natin. Tapos pag umaga naman yung init ng panahon, lalong-lalo na po ngayon summer, no? Mga Kalangga Nation natin, no? Walang electric pan. Kawawa naman po ang Just Ivan natin. Bakit po? Di ba nag-apply kayo doon sa ano? Yung isa? Ay, ano pa po, kailangan po daw po ng ano ng yung mga kulang po kasi kung ito daw po ang ipahaan nasa Mahal na. ang isang ano po ay 250. 250 ang isa. Araw daw po ng 2,000 sa kanya. 250. Isang ano yun? Butas. 250 ang bayad. Ang isang Isang outlet. Outlet. Opo. Ewan ko ano, mga Kalangga Nation natin, hindi ko po maintindihan sa bansa nating Pilipinas na kung saan pag magpapakabit ka ng linya ng kuryente, no? Bagong linya ng kuryente,
Ang tinatanong po ng magkakabit ay kung ilang saksakan meron sa bahay. At sabi nga po ni nanay, 250 per butas. Kung ang dami-daming outlet niyan sa bahay, multiply mo sa 250 pesos. Ayun po yung additional na babayaran mo, hindi pa kasama ang metro dyan. Tsaka yung connection fee. Yun po ang hindi ko maintindihang proseso diyan po sa Pilipinas, no? Baka may viewers po tayo nakakaalam kung bakit ganito po ang proseso, ay paki-comment naman po sa ating comment section para naman po maging awareness na rin po, no, sa mga kababayan po nating nagpaplano magpakabit ng kuryente, no, yung mga first owner, no, at mga first time na magpakabit ng linya ng kuryente. Pero sa ngayon, nag-apply na po kayo, hindi pa? Naka-apply na po. Pero yung, di ba yung bahay yung isa? Yung in-applyan? Po. Kamusta ngayon? Nagpunta na po dito yung mga kaso. Tapos? Kailangan pa po ng yung para sa poste. Yun, pati yung pag in-evaluate nila yung lugar, kailangan malapit sa linya nila para, kasi yung haba ng wire na gagamitin mula poste hanggang sa bahay nyo parang alam ko po, i-charge pa rin po sa kanya yun i-charge pa rin po sa magpapakabit ng kuryente. Biruin nyo po yun. Paano na lang po pag yung bahay ninyo ay 1 kilometro ang layo sa main line nila, ay kawawa naman po yung magpapakabit ng kuryente dahil additional na gastos naman po yan, mga kalangganation natin. Tapos yung pambayad pa po. Yung mga wire? Opo. Tsaka wala pa po silang breaker. Wala pang breaker dyan? So, tiis-tiis mo na kayo dito, ate. Grabe init. No? Grabe na. So, kailan lang po na, naubos yung paninda niyo po? Ang tagal na? Hindi ka naman. Nung nagsimula lang po nung yung hindi naman na nagkakasakit si Ivan pa nagkasakit. Nagkasakit sa Ivan? Yung po ang kwan dito, no, mga kalangganation natin. Yung po yung mabigat. Yung biglang magkakasakit si Just Ivan, kumbaga talagang yung kita ng tindahan is naka-budget na lamang para sa pang-araw-araw nilang pagkain, ipambibili pa ng gamot, ay talagang disaster po ang mangyayari dyan, mga kalangganation natin. Talagang kukulangin at kukulangin talaga. Kaya may intindihan mo rin, no, mga kalangganation natin, kung bakit yung tindahan po ay wala pong laman. Hindi isang buwan din pong ganyan ubo po. Ubo niya? Hanggang ngayon may ubo pa siya? Yung pag po, sa lagi nag-iinom po ng malamig. School nila. Ayun, yung sinasabi ko po, no, yung kanina, na malaki po ang role ng magulang dito para po masabi po natin na talagang madidisiplina, lalong-lalo na si Just Ivan, no. Medyo maraming bawal sa kanya, lalong-lalo na po sa kanyang kondisyon. Yung parang napapansin ko po kasi parang madali siyang dapuan ng karamdaman, no. Siguro dahil na nga po sa kanyang kapansanan, hanggat hindi po siguro nare-rectify itong problema niya, ay magiging ganun po siya. So we do hope na mag-improve ang kalusugan ni Just Ivan hanggang sa dumating yung time na may schedule na siya for operation, no, para matanggal naman po yung bigat na nararamdaman po ng pamilya ni Just Ivan. At the same time po, si Just Ivan din po. Malamig. Lagi po nung nagpapausok. Nagpapausok means siguro po ang ibig sabihin ni nanay dito ay nebulizer, no? Lagi pong nagne-nebulizer. Nagpapausok siya. Kaya ganito po, na ay walang kailangan po niya. Na lang po dyan sa kapitbahay. Nakikisaksak na lang. Importante po yun, kaya importante po talaga ang kuryente sa kanila. Dahil nga po pag sinusumpong, no, itong si Just Ivan, ang takbuhan niya para po ma-relieve ang kanyang paghihirap siguro sa paghinga ay yung nebulizer. So, hindi mo naman magagamit pang nebulizer pag wala ka pong kuryente. Grabe, ang hirap pa natin, no, pag walang kuryente. So, ngayon po ate, may dala kami dyan paninda niyo po, no? Panibagong paninda niyo po para sa inyo. Galing yan kay Talinlin. Anong oras pa yung mawis, mister? Ay, hindi ko po alam. Amaya po yun? Saan siya nagtrabaho ngayon? Sa Bibar po. Saan po?
Diyan lang po sa bibar. May Coffee ko, Nescafe, Surf. Ano pa? Si Jazz Ivan. Tsaka si ano pa yun to? Jasmine. Yun. Kumusta ka? Kamusta ka, Jazz Ivan? Okay lang? Kumusta yung ano mo ngayon? Inuubo ka pa? Lakasan mo yung boses mo. May pasok ka ngayon? Wala? Meron na. So, kailan matatapos yung school niya? Hindi ko pa alam. Kasi mapacheck up na tayo. Ano pa, ate? May 20. May 29. Pero kailan po siya pwede pa-check up, ate? Dali natin sa ano? Para ma-excuse lang. Oo, pa-excuse lang. So, mapa-excuse ka na lang, Jess Ivan, para mapa-check up ka, no? Kasi, ano, matagal na yung ubo mo, matagal na. Isang buwan na. Ay, grabe. Yung candy. Binitbit na ng kapatid ni Jess Ivan. Namamayat din siya, oh. Nangayayat. Ah, may vitamin siya. Anong vitamins may iniinom mo? Silin? Chewable na silin. Dapat yung syrup, mga kalangga nation natin, no? Hindi yung chewable. Sige, kasi pagkatapos magpa-check up, pabili tayong ano mo, yung vitamins, no? Para ano, hindi ka masakitin. Ano pa, ate? hindi po siya nakakapit na hindi Bakit? Yung hindi malamig na lang. namin. Esperanza siguro po. Ay, grabe. Yun ang pong problema dito, no? Pag yung bata ay nakarating na ng eskwelahan, kahit ano pong siguro pong reminders ang gawin ni nanay dito sa bahay, kahit sabihin na nating hindi na sila uminom ng malamig, pero pagdating naman ni Jess Ivan sa eskwelahan ay doon siya raratrat ng mga inuming malalamig, ay doon po talaga magkakaproblema, no? Kailangan po talaga disiplina dito para po magkaroon ng improvement yung kanyang kalusugan. Well, saan po ba nagsisimula ang disiplina? Sa sarili po natin. At sana, Jess Ivan, no? Konting control sa pag-inom ng malamig na tubig at siguro soft drinks. Dahil talagang hindi gagaling yung ubot sipon mo kung patuloy mong gagawin yan. Nagiinom ka ng malamig doon? Iinom ka? Huwag kang para inom. Kasi ano, sobrang init tapos malamig. Siyempre ubo yan kinalabasan, di ba? So gusto mo magkaroon pa ng ubo. Ayaw mo na, di ba? Mahirap. Dapat ano, huwag ka na uminom ng malamig, ha. Yung ano na lang, yung normal na lang na ano. Yung hindi malamig para hindi ka ubuhin. Kasi mapacheck up tayo sa'yo. At bibilhan ka ng gamot, di ba? Tapos vitamins. Yun. Linis ko yung bahay nila, mga kalinga po. Maganda lang po dito sa pamilya nila Jess Ivan, no? Ay talagang pinapanatili po nilang malinis yung bahay. Isa sa mga requirements ng Team Kalingap, no? Pag isang beneficiaries ay napabahayan, ay panatilihing malinis ang bahay na ipinagkaloob ng Team Kalingap. Mainit dito. Paggabi. Dito pa rin kayo tutulog paggabi. Kumusta man yung bahay niyo, pate? Paggabi po, ayos na. Ayos naman. May kuryente kayo paggabi? Ito po. May ano din po kayo din? Lagi na din po ako ng Simula nung walang kuryente. lagi lang po dito po ako sa loob kasi medyo mainit po. Kasakit po ako. Tapos yun, napabayaan ko ng konting na nag-asikaso. Oo. Ayun lang. Yung kita ni mister mo, ano lang, pagkain nyo lang. Ano man lang po kasi ang trabaho niya, ano pa, Hindi mo ang ano, sulpot lang po. sulpot lang kung may... Ayun, sabi ko kanina, pasulpot-sulpot lang ang trabaho ni tatay, kaya wala pong stable na income. May magpapagawa lang. Opo, tapos tama lang po sa pag-ano namin. Kaya medyo napabayaan ang tindahan. Opo. Pero malaking tulong naman po, ate, kung may tindahan po kayo. Po, kasi pag wala din po kami, Diyan din kayo kumukuha. Kasi yun, wala na nga po na sabi ko pag pumunta tayo sa Kalingap, nakakahiya. Wala na naman yung tindahan.
Okay lang kasi siyempre dyan naman kayo umaasa, di ba po? Pag walang wala talaga. Kaya ngayon, dinagdagan po ngayon ng ng mga paninda, di ba? Para kahit paano kung may mga kita na may konti-konti. Kaya nga yung mga kapitbahay namin. Bakit po? Nung mawala na kami ng mga paninda. Masaya sila? Oo, off. Bakit naman? Ay, ganun pa ang gusto sa amin. Yun naman gusto nila. Ang bira. Ganun ang gusto sa amin. Kaya hanggang ngayon wala dito talaga. Hanggang ngayon, di pa rin kayo Wala. okay. Pag nga po ay, di ba nung linggo po, iba nag-ano yung asawa ko nag-inom. Oo, dito. Ako naman po. Tapos parang labas po siya ng lalaki ko. Si Mr. mo. Sabi, Anong sinabi nila? nandun pa rin po siya na, yung asawa ko nagpaparin na wala akong kapamilya dito. Sabi nila? Sabi ng asawa ko. Kasi wala naman dahilan, bakit nagalit sa kanya. Kaya parang nilalabas ng dito yung sabunan ko. Pag lasing po. Pero pag, tahimik naman, wala naman. Si Mr. mo kaya nga po. So yun no mga Kalangga Nation, mga kalingap no. Talagang nakakalungkot lamang po ang setup ng pamilya nila Jazz Ivan, lalong-lalo na po diyan sa mga nakapaligid na individual sa kanilang lugar. Kasi parang hindi po tanggap ng mga kapag-anakan nila Jazz Ivan, ng pamilya nila na nagiging natulungan sila, napabahayan sila ng Team Kalingap. Dahil nga kwento ni nanay hanggang sa ngayon ay wala pang reconciliation na nangyayari. At base nga po sa sinabi rin ni nanay na parang natuwa sila nung nawalan po ng laman or paninda ito pong tindahan na ipinagkaloob sa kanila. At it is very clear na masasabi po nating isang crab mentality na very unique na meron po sa bansa natin, na pag may nakikitang umaangat ay hinihila po pababa. So mabuti na lamang po may isang Roel of Malalag at isang butihing sponsor na hindi po nagdalawang isip na muli pong lagyan ang tindahan po para po sa kahit papaano sa mga panahong alam nyo na wala sila mapagkukunan ay nandyan po yung tindahan na sasalo po sa kanila. So sana na lang ang may advice ko dito kay nanay, kahit papaano alam ko mahirap dahil pag walang wala dyan kinukuha, pero kahit papaano mapaikot yung laman ng tindahan para magtuloy-tuloy yung pasok ng kita sa inyo para merong pang tustos sa araw-araw na gastusin. Dahil hindi po natin masasabi kung ang sponsor ay hanggang kailan tutulong sa atin. Ipakita rin natin sa sponsor na tayo ay deserving na ma-sponsoran. At ipakita natin na pinahahalagahan natin yung tulong na ibinigay ng sponsor sa atin. At saka ito yung sinasabi ko kanina, suggestion no, kay Dodong Roel, na total ang pabahay ni Dodong Roel ay tuloy-tuloy naman, at kung talagang may skill naman yung asawa ng yung tatay ni Jazz Ivan ay pwede naman po sigurong kunin ni Dodong Roel para maisama sa mga carpenters niya sa paggawa ng bahay. Nangyari na yan sa isa sa mga beneficiaries ni Dodong Roel. So sa nakikinita ko po ay pwede rin po mangyari sa tatay ni Jazz Ivan. Maganda lang tignan, no? Kasi syempre ang staff or carpenters ni Dodong Roel ay yung mga magulang or sabihin na natin kamag-anakan ng mga natulungan din niya po. At sa pamamaraang ito ay tuloy-tuloy ang kita ni tatay na may sustento niya sa kanyang pamilya, na hindi na aabot sa puntong ultimo yung puhunan sa tindahan ay magagalaw, mauubos ang laman
by the end of the day, lugi na naman. Yun lang po ang masasabi ko dito mga Kalangga Nation, mga kalingap, regarding nga po sa sitwasyon ng buhay ng pamilya nila Jazz Ivan. Mag-comment po kayo sa ating comment section, mga Kalangga Nation and kalingap, kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging update ni Dodong Roel sa pamilya po nila Jazz Ivan. So yun na nga mga kalingap at kabagis na muli. Maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. And samahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, papaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Rachel Morales, supportahan po natin, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakita mo po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. At ganoon din po, pag-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may red banner pong Jubilito TV Official. So hanggang dito lang mga kalingap, mga kabagis, mga Kalangga Nation. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cos at ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap, mga Kalangga Nation natin, peace, God first. God bless po. Bye-bye!